Isa sa mga paborito sa Gen Ed Science ay ecological relationship. These are competition, mutualism, parasitism, commensalism, amensalism, and neutralism. Sige, pag-usapan natin yan in today's video. Sir, ano po yung pinagkaiba ng competition sa mutualism? Simple lang. First, competition muna. Question, kailan po sir mangyayari ang competition? Tinanong niya sa board exam, no? Kailan daw mangyayari? Ang sagot doon, mangyayari ang competition if two organisms have the same niche. Tandaan mo ha, niche. Ano po sir ang ibig sabihin ng niche? Simple lang, role in the ecosystem. Ibig sabihin kapag ang dalawang organisms pareho ng role sa ecosystem, they will compete with the resources. Ano po? Magkakaroon ng competition. For example, sa mga hayop, di ba ang mga bull na lalaki, bago sila makipag-mate sa bull na babae, yung mga bull na mga lalaki, magtatagisan mo na yan, mag-aaway mo na yan, Pag nag-away yung dalawang bull, kung sino ang manalo, siya ang pinakamalakas, siya ang may karapatang makipag-mate sa bull na babae. Sir, bakit sir nag-compete? Bakit nag-away yung dalawang bull na lalaki? Simple lang. Kasi yung dalawang bull na lalaki, pareho sila ng niche, pareho sila ng role. Ano yung role nila pareho? Mag-produce ng sperm cells. Ano po? So dahil pareho sila ng role na mag-produce ng sperm cells, so mag-aaway talaga sila. They will have competition kasi pareho sila ng niche. And most often, kapag competition, two organisms are being harmed. Pareho silang masasaktan. Pero ang paboritong tanong ng board exam about competition ay ganito. Basta may nakita kayong dalawang halaman na magkatabi, palaging ang sagot dyan, competition. Halimbawa, dalawang halaman na magkatabi, dalawang sampagitan na magkatabi, competition yan. Dalawang acacia tree na magkatabi, competition yan. Bakit? Simple lang. Kasi pareho sila ng niche, pareho sila ng role. Kung halaman sila, ang parehong role nila, mag-produce. Kaya ang tawag sa kanila producers. So mag-aaway sila. Anong tigko-compete nila? So kasama dyan ang water, di ba? Nutrients coming from the soil. Kasama dyan ang carbon dioxide. O lahat ng yan, kino-compete nila kasi pareho sila producers. At kapag pareho ng niche, pareho ng role, surely they will compete from one another. Next naman ay mutualism. Sir, ano naman sir pinag-aiba ng mutualism? Simple lang. Pag sinabing mutualism, magkakaroon lang ng mutualism if two organisms have different niche. Pag sinabing different niche, different role. O tandaan mo lang ha, sa competition, same ang niche. Same ng role, kaya magko-compete. Pero sa mutualism, mutual ang relationship nila kasi they have different niche, they have different role. O pag sinabing mutualism, both are benefited. Pag sinabing benefited, pareho sila nagkaroon. Example niyan sa toong buhay, o sa tao na lang, hindi na tayo lumayo. O kaya nga 'di ba, ang lalaki at saka babae, mutual ang relationship. Pwedeng mag-asawa 'yan. Bakit? Kasi ang lalaki at babae, they have different niche, they have different role in the ecosystem. Anong role ng lalaki? O mag-produce ng sperm cells. Anong produce ng babae? Mag-produce naman ng egg cells. So magkaiba ng niche, magkaiba ng role, mutualism, benefited. Both organisms are benefited. Pero ang tanong sa board exam ay, ano daw ang relationship ng algae and fungi in a lichen or in a lichen? Ang sagot sa board exam ay mutualism. Kasi ang algae and fungi, magkaiba sila ng niche, magkaiba sila ng role sa ecosystem. Kung magkaiba ng role, possible ang mutualism. Sir, ano po ang binibigay ng fungi doon sa algae? Simple lang, protection, shelter. Samantalang yung algae, ang nabibigay niya naman sa fungi ay energy source, pagkain. So see, pareho sila nagbe-benefit sa isa't isa. Ang tawag doon ay mutualism. Next naman sir, anong pinagkaiba ng parasitism sa commensalism? Una muna, parasitism. O pag sinabi nating parasitism, one organism is benefited, but the other organism is harmed. In Tagalog, yung isang organismo nag-benefit, pero yung isa naman nasaktan. Example niyan, worm in the stomach. Yung bulate sa tiyan. O sino nang inabang? Yung worm, yung bulate. O sino nasaktan? Yung tao. O kaya may mga malnourished. Next one naman, commensalism. O pag sinabi natin commensalism, one organism is benefited, but the other organism is unharmed or unaffected. In Tagalog, yung isang organismo nang inabang, yung isa naman hindi nasaktan or hindi rin siya naapektuhan. Ang tanong dyan sa board exam, ano daw ang relationship ng cattle and egret? Ang sagot nun ay commensalism. Sir, ano po yung egret? Simple lang. Pag sinabing cattle and egret, ito po yung kalabaw na may ibon sa taas, yung puti baga. Yung may nakita tayong kalabaw, tapos may ibon na puti na nasa taas. Yung nakatayo. So, ang tawag dun ay egret. Or mas kilala sa talabong. Question, sino ang nag-benefit doon? Yung cattle or yung egret?
O, ang sagot ay yung egret. O, nag-benefit siya. Bakit? O, kinain niya bagay yung mga kuto ng mga ng mga kalabaw. So, nabusog siya. Ano po? Samantalang, nag-benefit ba yung cattle, yung kalabaw? Yes or no? Ang sagot, hindi. Ano po? So, hindi siya nag-benefit. At hindi rin siya naapektuhan, hindi rin siya nasaktan. Question, sir. Di ba, sir, nag-benefit din yung kalabaw? Kasi, sir, nawalan siya ng kuto. O, ganito ha. Iko-correct natin yung misconception ng karamihan. Ano po? Kasi pag sinabing benefit sa science, it means you gain something or nagkaroon ka talaga. Pero hindi pasok sa definition na yun yung kalabaw or yung cattle. Bakit? Hindi naman siya nagkaroon eh. In fact, nawalan pa nga siya. Anong nawala sa kanya? Yung kuto. Kasi pag sinabi mo sa akin, nag-benefit yung kalabaw, o nag-benefit na yung egret, nag-benefit na yung cattle, o kung pareho nag-benefit, edi mutualism yun. Diba? Kapag pareho nag-benefit. Pero kapag sinabing commensalism, isa lang nag-benefit, yung isa unharmed, unaffected, hindi naapektuhan, hindi rin nasaktan. Ano po? So, isa lang nag-benefit doon, sino lang? Yung egret. Hindi naapektuhan yung cattle, unharmed, unaffected, relationship, commensalism. Guess ba yung teachers? Another example nito sa board exam, tinatanong din, anong relationship ng orchid in a tree? O anong relationship ng orchid doon sa tree? O ang tamang sagot pa rin ay commensalism. Bakit? Sino nagbe-benefit doon? Yung orchid. Bakit? May tirahan siya. May protection siya, may shelter. Naapektuhan ba yung puno? Ang sagot, hindi. O isa lang nag-benefit, yung isa hindi naman naapektuhan, hindi naman nasaktan, commensalism yun. Guess when, teachers? Last example ito sa board exam, tinanong din, ano ang relationship ng bird's nest in a tree? So, ang tamang sagot dun ay commensalism. Bakit? Sino nag-benefit? Yung bird. Yung bird's nest, bakit? May tirahan pa rin siya, may shelter pa, may protection. Samantalang yung tree, hindi naman again naapektuhan. Hindi rin siya nasaktan. Ang tawag doon ay commensalism. So in general, ang pinagkapareho ng parasitism at commensalism ay parehong may nagbe-benefit na isa. Ang pinagkaiba lang ay yung isa naman nasaktan, yung isa naman ay hindi naman naapektuhan at hindi naman nasaktan. Kaya pag sinabi nating parasitism, yung isa nag-benefit, yung isa nasaktan. Samantalang pag sinabi natin commensalism, yung isa nag-benefit, pero yung isa hindi nasaktan at hindi rin naapektuhan. O next one naman ay amensalism. O pag sinabi natin amensalism, ito po yung relationship ng dalawang organisms na nag-interact sila, pero walang nag-benefit sa kanilang dalawa, pero yung isa may nasaktan. O kaya nga po, a is a prefix which means absence. So, absence o benefit. Kasi dalawang organism, wala sa kanila nag-benefit. Pero yung isa nasaktan. Example nito, langgam at saka yung tao. Kinagat nung langgam yung tao. Question, nag-benefit ba yung langgam sa pagkagat niya sa tao? Hindi. Nag-benefit ba yung tao sa langgam? Hindi din. Wala nag-benefit. Pero may nasaktan ba? Yes. Sino yung nasaktan? Yung tao. Ano po? Ang tawag doon, amensalism. Walang benefits, pero yung isa may nasaktan. Ang tawag doon, amensalism. So, ito yung mga tao sa buhay mo na andyan lang para saktan ka. Di joke lang. Next naman ay neutralism. Pag sinabing neutralism relationship, ang keyword mo dito ay separated by distance. Pag sinabing neutralism relationship, so walang pakialamanan. Hindi kayo magko-compete, hindi rin kayo mutual ang relationship, so neutral kayo sa isa't isa kasi you are separated by distance. Example nito, dalawang halaman, puno dito sa Camarines Sur at puno doon sa Camarines Norte. So ang relationship nila ay neutralism. Bakit? Kahit na pareho silang halaman, hindi sila magko-compete kasi they are separated by distance. Tawag doon ay neutralism. Keyword mo dyan ay separated by distance. Okay, sige. I-recap lang natin yung mga pinag-usapan natin ngayong gabi. Pag sinabi natin competition, mangyayari lang yan if two organisms have the same niche. Pag pareho sila ng role, they will compete. And most often, kapag yung two organisms nagko-compete, they are both harmed. Ang kabaliktaran naman nito ay mutualism. Mangyayari naman ang mutualism if two organisms have different niche. Pag magkaiba ang niche, magkaiba ang role, they will benefit from one another. Ang tawag dun ay mutualism. Next one, parasitism and commensalism. So simple lang, pag sinabing parasitism, yung isa nag-benefit, yung isa naman nasaktan. Pero kapag sinabing commensalism, yung isa nag-benefit, yung isa hindi nasaktan at hindi rin naapektuhan. Next one, amensalism. Pag sinabing amensalism, a is a prefix which means absence. So, absence of benefit. So, walang nag-benefit doon sa dalawa, pero isa nasaktan. Last one ay neutralism. Pag sinabing neutralism, ang keyword dyan ay separated by distance. So, ibig sabihin, hindi sila mag-compete, hindi rin sila mutual, so walang mangyari sa kanila because they are separated by distance.
Those are the ecological relationship. Oh. Yun lang muna pag-uusapan natin sa gabi ito. Ano po, o sana natuto ka? Kasi paborito yan. Palagi yan lumalabas, lalong-lalo na sa Gen Ed. And kapag sa majorship, ano po, tinatanong din yan sa mga science major. Sana natuto ka for today's video. At kung nakaabot ka sa parte ng video ito, pakilike naman po. Isang pindot lang naman yun, ano? At yan, paki-comment ulit kung taga saan ka, lalong-lalo kung bagong follower ka ni Sir Nestor, para alam ni Sir Nestor kung hanggang saan ang na-reach ng video ito. Yun lang po. Thank you very much everyone and God bless. Bye-bye!